Isa sa mga executive order ni US President Donald Trump ang pagsasaayos sa sistema mula sa nangyaring pang-aabuso ng nakaraang administrasyon laban sa religious groups sa Amerika. Naayon pa sa dating opisyal na Malacanang ay isang magandang hakbang. Kung bakit, alamin natin sa report ni Carlo de la Peña. Sa ginawang executive order ni US President Donald Trump ay tiniyak nito na wawakasan na ang mga nangyaring pang-aabuso ng law enforcement sa ilalim ng nakaraang administrasyon laban sa mga religious groups sa Amerika. Kaya para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, isa itong magandang hakbang ni Trump para maituwid ang mga pagkakamali ng mga nasa otoridad sa nasabing bansa. Magkahalintulad rin ani Panelo ang nangyari sa Estados Unidos dito sa Pilipinas dahil sa paggamit rin sa kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon para usigin ang mga kalaban sa politika. Hindi sila nag-iisa dahil dito sa ating bansa, yung ating Department of Justice, ganun din ang ginawa. Ginawang sandata ang batas upang paila ng kaso ng walang batayan, buhayin ang isang kaso na matagal na dismiss, siraan yung mga kalaban sa politika. O kaya maganda yung executive order na yan. Kasi yung executive order niya, yan patungkol doon sa Estados Unidos kung saan si Pastor Quiboloy ay isa sa mga biktima ron. Umaasa naman ang dating palace official na magkakaroon na ng pagtutuwid sa mga isyong kinahaharap ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Hopefully, with that executive order, mababago ang takbo ng kaso ni Pastor Quiboloy sa Estados Unidos. At dito naman sa ating bansa, sana mamulat na sila sa katotohanan na dapat talagang kung ano yung batas, sundin na lang natin nang hindi tayo nagkakagulo. Samantala, pagdating naman sa executive order ni Trump na paglaban sa censorship sa social media platforms, ay ito naman ang reaksyon ni Attorney Panelo. Kahit na may executive order, kung ang gobyerno na rin dito, ganun pa rin ang patakaran kung saan hinahadlangan ang malayang pagpapahayag, ganun pa rin yan. Wala rin. Useless. Kasi ang gobyerno, may gobyerno tayo Gobyernong nasusunod sa ngayon hanggat sila ay nasa kapangyarihan. Pag hinadlangan nila ang malayang pagpapahayag ng taong bayan, kahit ano pang sabihin ng mga ibang bansa, walang magagawa. Matatanda ang ilang beses na sinikil ang malayang pamamahayag ng SMNI sa kabila ng paglalahad nito ng katotohanan sa likod ng mga isyong kailangang malaman ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.